For today's video, we will perform the process on how to replace the water pump assembly ito, yan, at thermostat valve ng Toyota RAV4 2005 model to AC engine. What's up mga kabadis? Welcome back, Run Speed Click Moto. Alright, continue natin yung ating project dito sa ating RAV4. Okay, and for today's video, magpapalit ngayon tayo ng thermostat valve, no? Ayan, nakalagay dito. At yung kanyang water pump assembly na nandito sa ilalim ng alternator. Ito, yan, may fully na yan. Kailangan natin siyang palitan mga kabadis, yung water pump at saka yung kanyang thermostat valve dahil pumasok siya sa engine, yung naghalong ATF saka engine coolant. Alright, ang unahin natin na gagawin dito ay yung drive belt. Kakalisin natin to, yan, babaklasin natin yan. At ito yung kanyang parts, yan, water pump assembly at yung kanyang thermostat valve. Alright, so start na tayo sa pagkakalas nitong drive belt. Ayan, sa pagkakalas nitong drive belt mga buddies, meron doon auto tensioner. Yan, luluwagan natin yung auto tensioner na yan. Ayan, ito dito. Alright, ayan, para matanggal itong drive belt na. Okay. Alright, babaklas na tayo, no? Ito, so unahin mo natin yung belt. Yan mga buddies. Okay, nakalas na natin yung kanyang drive belt. Ayan siya, nilagay muna natin sa dyan. Nakalagay siya dito sa pulley na to. And then, susunod natin gagawin ay kakalis na natin yung harness. Ito, mayroon niyang bolt dyan. Tapos mayroong terminal B na nut dito sa kabilang side na to. At saka itong socket na to. Ayan. So, simple lang pagkakalas niyan, pipindutin mo lang yung pinaka-lock pin niya. Tapos hihilain mo para matanggal. Okay? Ayan. Tapos ito yung kanyang bracket na may 10mm, tatanggalin natin yan para matanggal itong harness na to. Okay, gamit tayo ng alternator. Nawar sa ilalim. Alright, meron tayong kakalasin dito na bracket ng socket ng wire harness na papunta doon sa baba. 10mm lang to, kakalasin natin. And then i-set aside natin yung harness. Ito, yan. Tapos, para ma-access natin at malawagan natin itong 14mm ng alternator dito sa taas. Lawagan natin to. Okay, para matanggal natin yung alternator. And then mayroon pang isang 14mm na bolt dito sa
sa baba nitong alternator na to bago natin makalas. Alright, yun ang susunod nating luluwagan after nitong nasa taas na to. Ang susunod na ito, ano? Bearing. Yung sa'yo, malakas na rin bearing nun. Ang bearing. Yung RAV4 mo. Ito? Sa likod? Seal nito. May presyo din no? 100. Alright, nakalas na natin yung mga bolt nya. Ito, yung sa ilalim na bolt na to. At saka yung nasa ibabaw, nakakalas na rin natin kanina. And then, ayan. Ito, nakalagay itong bolt na to sa ilalim. At ito yung pinakamahaba na nandito naman sa itaas. So, dalawang bolt yan na 14mm mga kabadis. Then, kakalasin na natin itong alternator assembly mismo. Alright, ganito lang pagkalas nyan. Galog-galogin mo lang, taas baba, habang hinihila. Alright, para matanggal. Or, para mas medyo magaan ang paghatak natin ng alternator, gagamit tayo ng ply bar, mga kabadis. Okay? Yan. So, basic lang sa pagkalas nitong alternator assembly. And then, yan, matatanggal na natin siya at mahihila out doon sa kanyang position. Alright? Next, itong socket na to at wire harness, baba lang natin siya papunta doon sa ilalim. Ayan, kalasin natin siya. Then, saka natin i-start na kalasin yung thermostat valve na nandito mga kabadis. Actually, natanggal na natin yung bolt nito na dalawa at yung hose clamp na nasa ilalim. Kaya, easy na lang, no? Madali na lang naman yan mga kabadis pag-access niyan. Ito yung kanyang thermostat valve. So, mapapansin ninyo, ayan ang kanyang rubber seal na medyo nag-deteriorate na talaga siya, na damage. Ayan o. Ayan, nag-deteriorate siya, na damage gawa nung nagkaroon ng reaction dahil dun sa engine coolant at PTF na naghalo na pumasok sa loob ng engine. So, kailangan talaga siyang palitan mga buddies. Okay? Ang next step na gagawin natin ay tatanggalin natin itong pulley ng water pump. Ito na yung water pump mga buddies. Naka-attach yung pulley ito dito sa water pump. Then, pag na-remove na natin itong pulley na ito, ma-access na natin yung mga bolt ng water pump. Then, ma-remove na natin at ma-replace na natin yung water pump assembly. Alright. Start na tayong kalasin itong pulley na to. So, gamit lang tayo dito ng long spanner na 10mm at yung ply bar na pang-hold dito. Yung sa kaliwa ko, ply bar yan. Pang-hold ng pulley para hindi siya umikot. Ayan. So, ganyan lang po. Then, ilusin lang po natin siya ng counterclockwise, patulak. Ayan. Okay. Tibay. Next. One more. Isa pa. Next. Yes, technique, amazing technique.
Alright. Para makrap, kailangan natin ng ratchet type na wrench para luwagan. Okay. Okay. Okay mga buddies, ito yung mga bolt ng water pump na kailangan natin ma-remove, na ma-access na natin siya after natin matanggal yung pulley. Ayan. So gagamitan natin ng dip socket na 10mm electric side drill. I just got Started with no limit, that's what I need all the time. I'm with it, she with it, she not shy, she put it down. Come get it, the business I did. Gamit ito. Yun. Kulang naman ko sa kanila. Yeah. Oo. Automatic transmission. Oo. Yee! Ayan na siya. Oh. See? The condition ng water pump. Seems like severe condition. Alright. Oh, ayan. Nag-react ang kanyang rubber. Yeah, this is the effect ng paghalo ng ATF and engine coolant mga buddies. Yan. Makikita nyo, umabot siya rito at pumasok siya sa engine ng water jacket ng engine at umabot dito sa water pump. Then deteriorate yung rubber. So, yan, nag-stuck siya rito. Kaya kailangan natin siyang palitan ng water pump mga buddies. Alright? And then lilinisin natin to. Papasukahin natin yung mga natitirang kulat sa loob at lilinisin. Nagsishave tayo.
Magsisave tayo ng ano. Sabihin sa video. Bakit yung may blade? Meron din ko ba na jumbo net? Meron din ko. Sisip po tayo ng burnek. Isa mo, wait lang. Diba? Master? Ito din. Kasi ano ko nang lihay. Ito ba ako nang lihay? Kasi dami kong liha sa bahay. Mga ano, pang pintura. Oo. Oo. Ito. Dami ko naiwan sa Linis na. Ito may pamangkin ko eh. Tapos, hindi mo na nag-thank you. Ay lang. Sabi nga eh, mas maigi na ito matulog kasi ito yung kulungan. Yes. Tama. Brand new water pump. Okay. Na yung benta. Condition, ha? Na yung benta. Oo. Kasi brand new na lahat halos. Compressor na lang. Saka power steering pump ang hindi nagagalaw. Yeah. Ito ang tagas. Yan ang tagas yung yung makina niya. Na-solve na. Yung isa yan. Yep. Yan ang kanyang guide para do sa wire. Ito. Maninibago ko rin. Buti nadali mo, no? License mo. Eh, paano yung registration? Hindi nila nakita. Paano mo makita? Yung odometer. Ganun din lang. Okay mga buddies, na-install na natin yung water pump. Yung lang pagpalit ng water pump mga buddies. And then yung pag-install naman ng water pump pulley nito ay the same lang kung paano natin siya tinanggal. At pati yung alternator kung paano natin tinanggal kanina. Ganun lang ang pagbabalik. And then yung pag-install naman ng thermostat valve mga kabuddies ay same lang din kung paano natin siya tinanggal. Position lang natin siya ng tama doon sa kanyang attachment, and then ibalik natin yung kanyang dalawang bolt na 10mm at i-torque natin siya ng 11 Newton meter. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, don't forget to like, comment, and share, and mag-subscribe mga kabuddies sa ating YouTube channel. Thank you so much. Peace out.